Maynila, tag-ulan. Puno ng kulog ang langit pero walang patak ng ulan. Ganoon daw talaga kapag may kaluluwang hindi makalampas, sabi ng lola niya noon. Pero si Isa, na isang guro sa kolehiyo at naniniwalang lahat ay may paliwanag, ay hindi kailanman naniwala sa ganoon. Hanggang sa mamatay ang kanyang tiyahin at naiwan sa kanya ang isang bahay sa bayan ng San Roque, Quezon. Ang bahay ay nasa gilid ng isang bundok, kung saan ang hangin ay parang may dalang asin at ang mga gabi ay masyadong tahimik para sa isang mundo na dapat ay gising pa. Isa, bilang nag-iisang tagapagmana, ay bumangik mula sa Maynila para ayusin ang mga papeles. Balak niyang ibenta ang bahay. Ngunit pagdating niya roon, isang bagay ang agad niyang napansin. Ang sahig ng lumang bahay na bato ay parang humihinga. May ipis siguro, bulong niya sa sarili noong unang gabi, habang tinatapakan ng mga tabla na tila may gumagalaw sa ilalim. Pero wala siyang nakita. Walang ipis, walang daga, walang anino. Pero may tunog. Parang huni ng kuliglig na masyadong mababa, halos hindi marinig. Parang inawit sa ilalim ng bahay. Sa ibabaw ng lamesang kahoy sa kusina, may naiwan na sobre. May alikabok pero malinaw ang sulat. Isa, huwag mong buksan ang ilikod na pintuan kahit kailan. Lakda, Tita Sol. Tinignan niya ito at tulad ng isang modernong tao, tumawa. Ano to? Prank? Pero ang sulat ay may amoy na hindi niya may paliwanag. Alimuom pero may halo ng insenso, parang dasal na natutunaw. Ang bahay ay napakatahimik. Wala siyang kasama, wala rin siyang signal, at sa unang gabi na naginip siya, isang batang umiiyak sa ilalim ng sahig. Paulit-ulit, humihilik sa sahig mula sa loob, parang sumusubok lumabas. Sa panaginip, ang batang iyon ay wala raw anino. Pagkagising ni Isa, pawis na pawis siya. 3:03 a.m. Tahimik. Pero parang may lumakad sa ibabaw ng bubong. Isang hakbang lamang. Hindi siya gumalaw. Kinabukasan, sinubukan niyang buksan ang lumang aparador sa kwarto ng Tita Sol niya. Doon niya natagpuan ang mga luma't sunog na larawan. Mga litratong may mga mukhang pinilas gamit ang kuko. At sa likod ay may sulat kamay na, hindi lahat ng bata ay tao. Minsan, isinusumpa silang bumalik. Isang litrato lang ang buo, isang batang babae sa may pintuan ng likod bahay. Hindi siya Isa, ngunit parang kahawig niya. Sa ibaba ng larawan, sanib, ika-4 na anak ng Maria Clara, huwag muling tawagin. Sa gabi, muling bumalik ang panaginip. Ngunit ngayon, hindi lang bata, may tunog na ng pagkaluskos sa ilalim ng kama niya. Sa pagitan ng bangungot at katotohanan, isang tinig ang bumulong. Balik na ako. Napatingin siya sa kisame. Doon lang niya napansin, hindi pantay ang kahoy sa itaas. Parang lumulundo. Sa barangay hall, kinabukasan, kinausap niya ang kapitana. Yung bahay ng mga Gutierrez? Tumanggo si Isa. Hindi na dapat tinirahan yan. Bago pa ako pinanganak, may kwento na yan. Dati raw, may batang nawala dyan. Tapos may nagsabing nakito nila sa ilog pero wala ng mukha. Nakulam daw sabi ng mga matatanda. Pero alamat lang di ba? Ngumiti ang matanda. Kahit ang alamat may pinanggagalingan. Gabi, ulan,
Sa unang pagkakataon, bumukas ang likod na pintuan. Hindi siya ang nagbukas. Sumilip siya mula sa taas. Walang tao. Pero basa ang sahig. Basa ng tubig alat. Sa ilalim ng lamesa may iniwan na asin. Bilog na nakapalibot sa lumang manika. Hindi niya iyon ginawa. Ang ulan ay hindi huminto buong gabi. Isa, hindi na nakatulog ay nagising ng may asin sa mga talampakan niya. Pino, parang bagong budbod. Hindi niya maalala kung paanong napunta iyon roon. Wala naman siyang asin sa silid. Pagbaba niya, may tumilamsik na malamig na tubig mula sa sahig. Ang buong likod bahagi ng bahay ay basa, hindi mula sa ulan, kundi sa tubig na maalat. Sinubukan niyang amuyin. Amoy ng dagat na may bulok. Hindi niya kayang magtagal sa kusina. Mabilis siyang lumabas. Sa palengke, nagtanong siya ng asin. Pangluto po ba o pangtaboy? Tanong ng tindera. Napakunop mo o siya. Anong? Ngumiti ang babae. Wala nang sinabi pa. Binigyan siya ng isang maliit na sisdilan na gawa ng baon ng nyog. Ito ang gamit ng lola ko. Sa bintana mo ilagay. Huwag mong hayaan maubos. Gabi. Tahimik. Walang kuliglig. Walang aso, walang hangin. Sa bayang iyon na ang mas nakakatakot. Isa ay nagbudbod ng asin sa bintana gaya ng bilin. Ngulit nang dumaan siya sa gilid ng lumang aparador, may amoy na bumalot sa kanya. Amoy dasal na sinunog. Tumingin siya sa salamin. At sa likod ng kanyang refleksyon, sa dilim ng pasilyo, isang kamay ang dahan-dahan ng umatras kasabay ng mahinang, "Saan mo ko nilibing?" Kinaumagahan, wala ng asin sa bintana. Hindi ito tinangay ng hangin. May bakas ng daliri sa alikabok. Paikot sa gilid ng frame. 2 araw na at si Isa ay bihira nang sumagot sa tawag mula sa Maynila. Parang may hangin sa bahay na hindi galing sa labas. Malamig na hindi malamig, basta naroon. Nakatira, tahimik pero puno. Habang naghuhugas siya ng tasa isang umaga, may narinig siyang bulong mula sa lababo. Akala niya, una, ay hangin lang na pumasok sa tubo. Pero nang idikit niya ang tainga, sanib. Nabitawan niya ang tasa. Nabiyak ito sa sahig. Tumakbo siya palabas ng bahay. Doon niya naabutan si Aling Minda, kapitbahay na madalas magdala ng ulam noon kay Tita Sol. "Aling Minda, kilala niyo po ba si Sanib?" Biglang nanigas ang mukha ng matanda. Kumunot ang noo at dahan-dahang lumingon sa lumang bahay. "Saan mo narinig yun?" May narinig ako lang po." Pinutol siya ng matanda. "Hindi pangalan ang sanib. Masama yan. Hindi yan tao." Isa ay natahimik. "Bakit? Tao lang ang binibigyan ng pangalan. Yan pinangalanan para makulong." Nang bumalik si Isa sa bahay, may nagbago. Ang litrato ng batang babae, ang isa lang sanang buo, ay wala na.
Sa halip, may naiwan sa aparador. Isang papel na tila bagong sulat. Kapag tinawag, muling sisilang. Huwag mong ituloy. Sa lababo, may bagong putik. At sa salamin sa banyo, gamit ang sariling hininga, lumitaw ang sulat. Hindi mo ako nalimutan, kaya bumabalik ako. Sa ilalim ng lumang bangko sa silong, may nakita si Isa. Isang kahon ng laruan. Parang bagong bukas kahit matagal nang naiwan. Loob, maliliit na bato. Piraso ng sinulid at isang luma ngunit buo pang turumpo na yari sa kahoy. At sa ilalim ng kahon, isang papel. Guhit kamay ang mga letra, parang sinulat ng bata. Laruin mo ako sa gabi ng patak. Ikaw ang taya kapag ako'y sumak. 3 ikot, isang hininga. Huwag titingin sa salamin, ha? Hindi niya maalala kung kailan niya ito nabasa dati, pero pamilyar. Parang kanta sa panaginip noong siya'y bata. O kwento lang ba yun ng Tita Sol? Gabi, malamig, walang kuryente. Ulan man naman, pero masyado itong tahimik para sa bagyo. Wala siyang magawa kundi maghintay sa liwanag ng kandila. Naisipan niyang paikutin ang turumpo para libangin ang sarili. 1, 2, 3. Umiikot ito ng matagal, tila hindi tumitigil. Tumingin siya sa salamin laban sa bilin. Wala sa likod niya. Pero sa refleksyon, hindi siya umiikot. Nakatigil lang siya, nakatingin pabalik sa sarili. Kinabukasan, sumadya siya sa lumang tindahan sa kanto. Ang may-ari, si Mang Eladio, ay kilala bilang tagapagsalita ng kwento ng bayan. Naalala niyo po ba yung kantang... At binigkas niya ang unang linya. Hindi sumagot ang matanda. Dahan-dahan niyang isinara ang tindahan. Sino ang nagsabi noon sa'yo? Nakita ako sa kahon. Umiling si Mang Eladio. Ginagamit yon para matawag ang nawawala. Ginagamit lang sa pagluluksa. Anong nawawala? Tanong ni Isa. Napabuntong hininga ang matanda. Anak na hindi isinilang o inilibing nang hindi sinabihan ang lupa. Sa gabing iyon, wala na ang turumpo. Ngunit sa sahig, sa ilalim ng kama, may guhit na bilog. At sa gitna, isang maliit na ngipin ng bata. Isa umwakin, natimilang kung maala kung paano siya bumaba. Sa kanyang palad, itim na alikabok. Sa kanyang damit, tuyong putik. Sa paligid, tahimik. Pero ang mga poste sa labas ay nagkikislapan. Ilang beses na siyang nawalan ng kuryente, pero ngayon lahat ng ilaw ay bukas, kahit hindi niya binuksan. Sa harap ng lumang aparador, may sulat na naman.
Mas bagong sulat. Iba na ang sulat kamay. Mas pamilyar. Tandaan mo na kung sino siya. Hindi ito alamat lang. Ikaw ang nagpasok sa kanya noon. Sa likod ng papel, larawan ng batang babae. Hindi na ito luma. At sa likod nito, pangalan niya mismo. Isabel Maria Gutierrez, edad 7. Kambal, sanib, hindi bininyagan. Paano siyang nagkaroon ng kambal? Hindi niya maalala. Hindi kailanman nabanggit ni Tita Sol. Hindi ito nasa birth certificate niya. Ngunit habang iniisa-isa niya ang mga lumang gamit sa aparador, nakakita siya ng isa pang kahon. Mga medical records, luma, nakapangalan sa kanyang ina. Live birth, female twins, 1 unregistered. Complications at birth, unresponsive second child. Body not claimed, unblessed. Hindi alamat ang sanib, hindi kwento lang ng mga matatanda, kapatid niya. Umuulan na naman. Sa labas, sa ilalim ng puno ng balete, may bata, nakasuot ng lumang damit, basa, hindi gumagalaw. Lumapit si Isa, ngunit bago pa siya makalapit ng lubos, umatras ang bata sa likod ng puno. Pagdating niya roon, wala na. Maliban sa iniwang bagay sa basang damo, isa pang turumpo. Mas luma, may pangalan sa gilid na S. Sa may labasan ng barangay, may lumang bahay na gawa sa kawayan at yero. Halos natatakpan na ng damong ligaw at lumang kalat. Doon dinala si Isa ng isang batang tindero na narinig siyang nagtatanong tungkol sa sanib. Di po ako sigurado, pero si Lola Daling po, dati raw alam niya yung kwento ng kambal na isa lang ang bininyagan. Si Lola Daling ay halos bulag na, halos butot balat. Pero nang marinig ang pangalang sanib, tumigil sa pagkampay ang kanyang abaniko. Hindi yan pangalan, yan ay kasunduan. Isa ay tahimik, tumanggo. Pinilit niyang makinig habang ang hangin ay lumalamig sa loob ng silid. May mga bata na isinilang na hindi buo, hindi dahil sa katawan nila, kundi sa kaluluwa. Kung ang isa ay tinanggap sa liwanag, ang isa ay naiwan sa dilim. At kapag hindi naalala, hindi binigyan ng pangalan o dasal, bumabalik. Hindi para manira, para kunin ang dapat sanay sa kanya. Isa'y nanginginig. Ibig niyong sabihin, ako ang kumuha sa kanya? Hindi sumagot si Lola Daling. Tumayo siya at lumapit sa isa pang silid ng bahay. Isang lumang altar, puno ng alikabok. May retasong pulang tela, may bulak na may dugo, at sa gitna, isang punit na turumpo. Binalik mo siya sa pamamagitan ng pag-ikot, ng pagsali, ng pagkilala. Hindi lahat ng kwento ay dapat sinariwa. Sa pauwi, dumaan si Isa sa pinagsasabihan nilang daw ay dating sanganda ng duwende, ang tinatawag na matatanda na putol-putulan. Dati raw may batang babae na huling nakita roon, may dala raw na turumpo, huminto sa gitna ng daan at hindi na muling nakita. Ngunit ngayon sa sangandaan, may batang babae na nakaupo. Kamukha niya, nakasuot ng lumang damit, may hawak na laruan.
Ngumiti ito. Hindi mo ba ako tatapusin? Tanong nito. Hindi pa tayo tapos maglaro. Pag-uwi ni Isa mula kay Lola Daling, napansin niyang iba ang dinadaanan. Alam niyang dati, ang daan pa uwi sa bahay ay diretso lamang mula sa simbahan, kaliwa sa puno ng mangga, tapos kanan sa karinderya. Pero ngayon, may isa pang daan. Isa pang sangdaanan na hindi dati nariyan. Wala sa mapa, wala sa alaala. Pero pamilyar, parang panaginip. May poste ng ilaw na patay. May lumang waiting shed na may bakas ng mga lumang campaign poster mula pa raw sa dekada 90. Walang ibang dumaraan doon. Nang sumapit ang gabi, hindi pa rin siya makatulog. Mula sa bintana, may nakita siyang ilaw. Hindi flashlight, kundi parol. Maliit, yari sa cellophane, umiilaw na parabang may sariling baterya. Dahan-dahan itong gumagalaw, papalapit sa bahay. At habang papalapit, bumabaluktot ang paligid. Ang pintuan sa kusina ay hindi na pareho ng sukat. Ang salamin sa banyo ay may refleksyon na may delay. At sa ilalim ng kama, may sapatos ng bata. Putik na putik. Basa pa. May pangalan sa loob. Hindi Isa. Sanib. Sinubukan ni Isa lisanin ang bahay kinabukasan. Subalit tuming lalabas siya, umiikot lang siyang pabalik sa sariling bakuran. Parang sinusubok ng lupa kung hanggang saan siya aabot. Dilala niya ang kahon ng turumpo sa simbahan. Hinarap ang pari. Pero nang ipakita niya ito, tila hindi makita ng pari ang laman. Anong turumpo? Eto po, sa loob! Ngunit sa paningin ng pari, wala siyang hawak. Pag-uwi niya, ang poste sa kanto, ang dating walang ilaw, ngayon ay may liwanag. At sa ilalim nito, ang batang babae. Ngunit ngayon ay siya'y may anino. Aninong gumagalaw kahit hindi siya gumagalaw. Aninong nakatingin sa kanya kahit nakatalikod ito. At sa hangin, ang isang tinig. Bakit ikaw lang ang binuhay? Hindi alam ni Isa kung ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang hindi na siya pwedeng umalis. Ang orasan sa dingding, 3:13 palagi. Ang ulan sa labas, walang tunog. Ang pagkain sa ref, hindi nabubulok, pero hindi na rin nababawasan. At ang mga larawan sa altar ni Tita Sol, unti-unting nagbabago. Sa isa, may batang babae na noon ay nag-iisa. Ngayon, 2 na sila. Pareho ang mukha, isa lang ang may anino. Nang bumalik ang kuryente, nagsindi siya ng radyo. Puro static. Pero sa gitna ng ingay, isang tinig ang sumisingit. Hindi DJ, hindi balita. Isang tinig ng matandang babae, pabulong. Saklot na,
Saklot na. Ang saklot, salitang halos wala sa kahit na anong diksyonaryo. Taning ang mga matatanda sa barangay ang nakakaalala pa raw. Sabi ni Mang Eladio dati, ang saklot ay hindi multo, hindi engkanto, hindi hayop. Isa siyang alaala na ayaw mong aminin, kaya siya'y nabubuhay. Sa isa pang bersyon, ito raw ang anino ng pamilyang hindi mo kinilala. Mga pagkukulang, kasalanan o pagkakait na isinumpa ng dugo mismo. Kapag hindi binigyang pangalan ang nawawala, ikaw ang magiging katawan ng nawawala. At ngayon, tuwing titingin si Isa sa salamin, hindi na siya ang kompleto. Minsan, nawawala ang kanyang mata. Minsan, ibang sukat ang kanyang kamay. Minsan, nakangiti ang refleksyon kahit hindi siya. Sa panaginip niya, siya'y batang muli, nasa silong. Hawak ang turumpo. Sa paligid niya, umiikot ang maraming anino. Mga bata, babae, lalaki, lahat ng mukay pamilyar. Ngunit wala siyang maalala. Isang matanda ang lumalapit, walang mukha. Bumalik ka sa laro. May hindi ka pang tinatapos. Nang magising siya, may dugo ang kanyang palad. At sa mesa, isa pang papel. Kung hindi mo ako isusulat, ikaw ang mawawala. Sa bawat sulok ng bahay, isa-isang nawawala ang gamit. Maliit lang sa simula, kutsara, punda, lumang tsinelas. Pagkatapos, mga larawan, mga papel, mga piraso ng sarili niyang sulat kamay. Sa bandang huli, pati pangalan niya sa ID, blanko na, walang pangalan, walang mukha. Nagpunta siya sa barangay hall, subukang alamin kung siya'y rehistrado. Walang Isabel Maria Gutierrez sa talaan. Walang history ng may nanirahan sa bahay niya. Walang record ng Tita Sol. Matagal nang abandonado ang bahay na yan, sabi ng staff. Dati raw may kambal na nakatira riyan, pero pareho silang... Huminto ito. Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng opisina. Tumalikod. Walang gustong magpatuloy. Umuuwi si Isa sa gabing walang buwan. Tahimik ang daan. Pati aso ay hindi tumatahol. Sa may poste sa kanto, may isang batang babae. Nakatalikod. Hawak ang turumpo, umiikot nang hindi tumitigil. Isa. Sabi nito, hindi tumitingin. Hindi mo ako pinangalanan, kaya kukunin ko ang pangalan mo. Sa bahay, wala nang salamin. Lahat ay nabasag. Sa gitna ng sala, may krayola sa sahig. Pula. Isinusulat sa simento. Isa equals sanib. Paulit-ulit. At sa sulok ng kisame, gumagapang ang anino. Hindi ayon sa liwanag, kundi ayon sa alaala. Ang anino ay may mata at ngipin at lungkot.
Sa panaginip niyang muli, nasa loob siya ng simbahan. Pero baliktad, ang altar ay nasa bubong. Ang tubig huli ay itim. At sa upuan ng pari, may batang babae na nakaupo, hawak ang kanyang ID. Hindi kita kinalilimutan, bulong ni Isa. Hindi sapat, sagot ng bata. Ang saklot ay hindi nakalilimot. At nang magising siya, wala na siyang boses. Sumigaw siya, walang tunog. Sumulat siya, nawawala ang tinta sa bawat letra. Ang kanyang pangalan ay naubos. 1 linggo na raw mula nang matagpuan ng bahay na iyon, ang bahay ni na Gutierrez. Bukas ang pinto, pero walang tao. Sabi ng mga kapitbahay, dati raw may dalagang nakatira roon, pero wala sa listahan ng botante. Wala ring lumapit para maghanap. Tahimik lang, parang hindi siya kailanman naging bahagi ng lugar. Pero sa loob ng bahay, sa ilalim ng altar, may isang lumang kahon. May turumpo, may piraso ng pulang tela, at isang sulat na walang lakda. Kung hindi mo ibinilang, kung hindi mo tinanggap, hindi siya titigil. Ang saklot ay hindi nilikha. Ito'y minana. Sa barangay, may mga bagong batang naglalaro sa hapon. Isa sa kanila, si Lino, nakakita ng laruang turumpo sa labas ng bakanteng bahay. "Uy, ganda to ah," sabi niya. Pumulot. Umikot. Tumawa ang mga bata. Pero nang sumunod na araw, nawala si Lino. Sabi ng mga tsismosa, baka nagtago lang. Sabi ng ilan, baka nadula sa ilog. Pero ang kapatid niya, umiiyak, paulit-ulit na sinasabi, hindi si Lino ang mawala. Siya yung nahanap. Sa panaginip ng isang kapitbahay, nakita raw niya ang batang babae. Nasa tapat ng lumang bahay, hawak ang turumpo. Ngumiti. Tumingin sa kanya. Isa. Sanib. Saklot. Wala nang nagtatanong ngayon. Wala nang gustong magsalita. Kahit ang lumang paring dati palaging nagtuturo ng katotohanan ay umalis na sa parokya. Pero gabi-gabi, kapag tumigil ang kuligkig at kapag hindi tumatahol ang aso, may isang larong maaririnig sa hangin, mga paa ng bata sa semento, pabulong. Isa, dalawa, hindi ka nakasama.